Magkano nga yung panyo ko? Panyo. Good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ito po ang inyong coach, si Brother Rafi, si Kagaut Peng, na malapit muli sa inyo. At ating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Good morning po. Nandito po ako ngayon sa Dumalneg, Ilocos Norte. Salamat sa Panginoon dahil bumalik na po ang kuryente. Because since, ano ba ngayon? Huwebes. Mula pa noong Martes, wala po silang kuryente rito. At dahil may nasira nga daw pong isang poste ng INEC o yung power provider po natin dito sa Ilocos Norte. At yung kailangang pyesa ay galing pa sa abroad. Kaya last night, we used generator to have our service here in Dumalneg. At ang nagkalat ang balita rito, nasa 28 pa po magkaroon ng kuryente. But when I woke up this morning, at habang nagre-ready po ako ng ating pong pagkain sa Espiritu ngayong umaga nito, December 24, 2020, nakita ko po sa labas na maliwanag po. Kaya lumabas ako. So I saw a street light nakabukas at may ilaw yung kondador dito. So I turned on the switch. Salamat sa Panginoon, mayroong kuryente. At kumusta na po ang lagay ko diyan sa inyo? Okay po ba yung pagpasok ng ating po internet? Kasi nga po mahina po talaga dito. Dahil dito raw po ang malakas sa bayan ng Dumalneg ay GLOBE. Ayun po. Malakas po ang signal ng GLOBE. Kaya ito, nag-aalala ko kasi smart tayo eh. Maraming salamat. Good morning, good morning, good morning sa ating lahat. Magandang umaga dito sa Dumalneg. Magandang umaga dito sa Ilocos Norte, sa Lawag City. Magandang umaga po dyan. Magandang tanghali sa Hawaii. Magandang hapon sa Canada. Magandang gabi dyan sa Kent, London. Dyan po sa Sunderland. Isama po natin dito ang Switzerland. At saka doon na rin po sa Spain. Magandang madaling araw po. Dyan po sa KSA, UAE, Dubai, Daman. Dyan po sa Riyadh. Dyan po sa Kuwait, sa Qatar. Maraming salamat po sa inyo sa Hong Kong, sa Singapore, sa Malaysia. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon po ay December 24, 2020. Bukas 25, it will be a holiday, national holiday, international holiday. Anyway, kumusta po mga ninong at mga ninang? Kumusta po ang lagay natin dyan? Garon na rin po ang mga paghanda po natin para mamayang gabi sa ating sinasabing Noche Buena. Okay, nandito po ako ngayon sa lugar kung saan ito po yung children's room ng church na ito, na kung saan dito po kami dito po kami nag-stay, dito po kami natulog. Okay, papaasar po kayo mamaya doon sa church na kung saan dyan lang po sa harapan ko sa kabila ng sa kabila ng wall, at napakaganda po. At kung nakita niyo yung aking pong post kagabi, ganun po, ang ganda-ganda. So it was a Christmas Eve banquet last night. Salamat sa Panginoon for giving us the opportunity to minister to the people of to the members of Dumalneg Baptist Church. Kaya ngayon po, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, thank you very much sa Manong William Raynon for that confirmation na maayos po ang ating signal. Medyo nag-e-echo po rito. Pakiramdam ko may microphone ako kasi lakas-lakas ng aking boses. Nag-echo po rito sa loob. Good morning. Merry Christmas to Manong Willie, William Raynon.
Dwayne Dale, nandyan po sa Spain. Ingat ka dyan, ingat ka dyan. And good morning sa aking pong anak dyan po sa Luwag City, sa Barangay Cavite. At sa lahat po ng mga taga Barangay Cavite, magandang umaga po sa ating lahat. Nanonood po ang aking anak, si Maffy and Rose Asuncion. Nandun po, naiwan ko sila kasi mayroon po silang pasok. Kaya hindi sila nakasama rito. Magandang gabi po. Ma'am Bel Guillermo sa Spain. Maraming salamat po. Merry Christmas. Mano po Ninang, mano po Ninong. Salamat sa Aguinaldo. Ayan. Parang namamas ko na eh. Alam naman po natin mahirap ang kalagayan natin ngayon. Though, hindi po natin dapat tanggalin yung espiritu ng pagdiriwang ngayong araw na kung saan tayo po ay mag-celebrate o inaalala po natin yung ginawa ng Panginoon sa atin, o binigay sa atin ng Panginoon na kanyang regalo sa bawat sa atin. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Ayan po. Krisa Agliang, maraming salamat po. Good morning. Emily Alconado Cabingas, good morning po. Dante Kaalim, dyan po sa Alaska. Okay, magandang oras po dyan sa Alaska. Sigurado malamig na malamig dyan. Kasi dito nga po sa Dumalig, ang lamig eh. Opo, malamig po dito. Emeline Alconado Cabingas, good morning. Maraming salamat. Maribel Coloma, Bansipra, dyan sa Bacara. Hello, Sister Maribel. Kumusta ka dyan? Edeline Garma Alonso, good morning, brother. Merry Christmas. Merry Christmas. Pag uwi ko dyan mamaya, sigurado, maraming magbibigay siguro ng aginaldo. Joke. Okay. Balong Resalito Lopez, Manong Ito, Manang Flores, Ma'am Flores, thank you very much. Uncle Arnald Valeriano, Auntie Elena, Telma Harapal kong Ednilao dyan sa Pinili, magandang umaga. Okay, Merry Christmas to all. Okay. Florilyn Wanya, thank you very much. Manang Florilyn Wanya, sister, God bless you. Arlita Bartolome, Andres de los Santos Tina, ayan po. Good morning po. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng oportunidad na magkakasama muli. Marami po tayong dapat gawin, maraming iniisip, naghahanda para mamayang gabi, pinaghahandaan yung mga pupuntang mga inaanak. Pero salamat yung iba dahil nga po bawal ang caroling, bawal pong mamasko dahil nga po sa pandemyang ito. So electronics na po lahat ngayon, high-tech na po ngayon. Kung may mamamasko sa inyo, i-ready nyo yung Gcash ninyo. Hindi naman pwedeng ipadala yung tupig. Pwede naman pala ipadala nyo sa Ninja Van o kaya sa Express, di ba? Ayan. So kami po tayo. Malamig po rito eh. Sinisipon tuloy ako ngayon. Okay, magandang bago po sa ating lahat. Pasensya na po ha. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. We thank you very much, Lord, for this time that you have given us to be together once again. You allowed us to live. You allowed us to wake up. We thank you very much, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan at sa kalusugan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay magkakasama para pagbulayan ang iyong salita. We thank you very much, Lord, for your love. Opo, nang dahil po sa pagmamahal sa amin, isinugo po ninyo ang iyong bugtong na anak para po sa amin, sa aming kaligtasan. Maraming salamat po at kami po ay inyong patuloy na suutan ng kababaang loob o pagpapakumbaba. Nang sa ganoon, ang iyong biyaya ay manatili at magpatuloy na magtrabaho po sa aming buhay.
Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. We pray, Lord, that you may please continue to work in our lives. Sa lahat po, Panginoon, ng mga naisip namin hindi tama. Sa mga nasabi namin hindi po maganda. Sa mga nabanggit namin masasama. Sa mga galaw namin at sa mga gawain namin na hindi po karapat-dapat sa inyong harapan. Patawarin po ninyo kami. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon po, kami po inyong turuang muli. Maraming salamat po sa inyong salita na iniwan mo sa amin para malaman po namin ang inyo pong kalooban. Nawa, ito po ay aming pong magagawa. Maraming salamat po, Panginoon. We continue to pray for our friends na nandyan po sa abroad, nandito po sa Pilipinas. Please protect them and please, Lord, comfort them sa lahat po ng kanilang po mga nararanasan ngayon, sa mga problema na kung saan di nila alam kung anong gagawin. We thank you very much, Lord, but we need to trust you in everything because we believe that hindi mo po kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. At ngayon po, Panginoon, kung ano ba po ang kanilang mga problema, tulungan mo po sila na mapagtagumpayan at malagpasan ang mga pagsubok na ito na meron pong tagumpay. Maraming salamat po. Nilalapit po namin sa inyo kalagayan ni Ma'am Evangeline Buendia, si Ma'am Trinidad Cabigon, Ma'am Geraldine Manuel, kay Consel LD Alonso, kay Chiki Alonso, kay Sir Ernesto Juan Ernesto, ganoon din po, Panginoon, kay Sir Alcaraz. Patuloy po kayo magtrabaho sa kanila, Panginoon, at pagalingin sila, including Manang Irene Laborte. Complete recovery po kay Manong Rafael Ragasa, kay Auntie Marilyn Raca Alonso. And please continue to work in the life of Janelle Sharp. Sa kanyang pong kalagayan, please give her strength at kayo po ang patuloy ng pagaling sa kanya. And please, Lord, have mercy on her family. Please provide their needs, especially under medication. All of them, Lord. At sa complete recovery po kay Sir Nemesio Alipio Jr. Bantayan mo po, Panginoon, ang aking nanang. Kapalakasin mo po siya. Pero din po ang aking mga anak na nandun po sa lawag. We pray, Lord, that you may please protect us also here. All the plans that we'll be doing here, please give us wisdom as to be a blessing to the children here as we have our time with them this morning. And please, Lord, bless the members of Dumalneg Baptist Church dito po. Kasama po ni Sir Arnel. We pray, Lord, that you may please work in his life, that you may use him mightily, that to be light into this community, into this municipality. Maraming salamat, Panginoon. Please humble us. At ganoon din po, Panginoon, patuloy kayo magtrabaho kay Pastor Mason, Pastor Jonathan Mason, that your grace will flow sa kanya po, Panginoon, as he serve you, to be a blessing and to be a great light into this place. Yun din po kay Pastor Marlon Salvador, yan po sa PD, Distancia, Lighthouse. We pray that you may please protect him and please give him good health. Pagalingin mo po sa Panginoon sa kanyang mga karamdaman at gawin din po, Panginoon, sa aming pastor, kay Pastor Redentor. Patuloy po kayo magtrabaho sa kanya. Give him wisdom that he need as he lead ang aming pong church with your direction, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. And please, patuloy po kayong magtrabaho sa kalagayan po ni Engineer Rolly Ramos sa kanyang pong pagre-recover. That you may please give him the strength that he need. Ganoon din po, Panginoon,
sa kalagayan din po ng kalusugan ng bawat isa ng aming pong minamahal, maaari pong asawa, maaari pong mga anak, maaari mga kapitbahay, mga kamag-anak, and we pray also for the good health for Uncle Flor, Uncle Jimmy, Uncle Sammy, and Auntie Irene. Alonso po. Maraming salamat po Panginoon, and please Lord continue to work in the life of our President. Opo, sa mga frontliners, senators, the Congress and the Congress, that you may please give unity and harmony and love, that the people will realize and do the things that you want us to do according to your will. Mulit-muli Panginoon, please bless all the frontliners, please protect them, lalong-lalo na kayong Panginoon, that you may please ilayo po sila, Panginoon, sa pandemyang ito, sa infection ng virus na ito, and even sa mga infected already, Panginoon, sa mga na-isolate, sa mga naka-isolate, mga naka-quarantine. We pray, Lord, that you may please strengthen them and that they can survive ang virus na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo. At ngayon po, kami po ay inyong pong bigyan ng karunungan, pagkaintindi, pagkaunawa sa inyong salita. Bless our families, Lord. Please provide our needs. And please, Lord, protect our families. Maraming salamat po, and please continue to work in the life of Christine Ednilao sa kanyang pong training na maging ganap na kawal na rin po siya ng aming pong bansa. Maraming salamat po. Please bless also their needs with her family. Panginoon, lahat po kami, Panginoon. We thank you very much, Lord. We thank you very much, Lord, for the blessings. We thank you very much, Lord, for the protection. We thank you very much for the life. We give you all the glory, Lord. Thank you very much. We ask all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen. Hindi ko po alam kung hanggang saan aabot po ang ating pong data, ay bilisan po natin. At hindi ko po mapatugtog yung mga dati natin pinapatugtog kasi nga po, yan, yung cellphone lang ng aking misis ang pinapatugtog ko ngayon para sa ating pong background. So, tara na po at pag-usapan po natin, and magandang umaga po at maraming salamat po sa mga taga-Dumalag for your hospitality. Sa lahat po ng nakilala ko dito, maraming salamat. Pagpatuloy natin ang ating friendship. Ay Sir Arnel, maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng mga kasama natin dito. Okay, magandang gabi, Ma'am May Algel, dyan po sa London, dyan sa Kent, England, dyan po sa Canada. Cheryl, Sampayan, Kanakan. Merry Christmas, Ninang Marlene. Yan, ninong na, ayan na, sige. Sige, maging ninong at ninang ko na rin kayo Maraming salamat po. Ma'am Nena Amayon yan po sa Hawaii. Ibang aldaw dita. Okay, Dante Asuncion, maraming salamat po for watching. Thank you very much. Samuel Sammy Alonso Angel, thank you very much Uncle Sammy. Carlita Bartolome, okay, maraming salamat po. Merry Christmas. Limuel Alonso, ayan, maraming salamat kay Love Joy, ayan. So, tara na po. Bago po maubos ang ating po data. Ang oras ay alas 5:47. Ayan. Tama ba yun? Ba't ang aga? Sige. Ating pong buklatin ang ating pong mga Biblia if you have in front of you sa aklat po ng Isaiah. Siyempre, ang ating pag-usapan patungkol pa rin po sa season na ito, of course. At alam naman po natin, when it comes to the Word of God, hindi po natin pwedeng ilayo o ihiwalay ang patungkol po sa pagmamahal ng Diyos. Though marunong pong magalit ang Diyos, pinaparusahan ng Diyos ang mga nagkakasala, dinisiplinahan ng Diyos ang kanyang mga anak na napapalayo at nagkakasala. Pero ngayon po, ang ating pong alalahanin ay patungkol po sa ginawa ng Panginoong Diyos sa ating lahat. Nang dahil sa kanyang grabeng pagmamahal,
na kahit na tayo po ay lumihis sa ating pong landas at ginawa ang ating pong sariling kagustuhan, ang Diyos po hinabol, habol at hinanap-hanap po tayo. Wala po sa atin ang naghanap sa Diyos. Though some of us are called researchers. Pero marami po sa atin ang honest enough to admit that in our lives, we are not looking or seeking after God. Kaya salamat sa Panginoon sa Kanyang pagmamahal sa atin, since ang ating pong ama na si Adan ay ginawa po ang kanyang pong sinunod po ang kanyang kagustuhan nung siya po ay inabutan ng kanyang pong partner ng putas. Hindi po siya nagdalawang isip, kinain po ito. Kaya lahat po tayo ay nadamay. Yun po tinatawag nating kasalanan na namana o sa Ilocano, basol ng atawid. So, kahit na balik-balikan po natin yon, alam po natin yung pagkakamali nila, alam po natin yung pagkakasala nila, but nandito na po tayo. Wala po tayong magagawa dahil nandito na nga tayo. Pero salamat sa Panginoon at alam niya po ang the best na paraan para sa ating kaligtasan. That's why He Himself, God Himself, made a way. Salamat sa Panginoon. At ito nga ay ipinangako. At ito po ay naging pahayag o propesiya na dahil po sa pangyayari iyon, meron pong darating at isilang na isang Mesaya kung saan siya po ang maghuhugas, siya po ang magpapatawad sa ating pong mga kasalanan at may bigay po sa atin ang kaligtasan. Kaya dito po sa Isaiah, bubuksan po natin ang sinasabi ng Isaiah chapter 9 verse 6. Ito po ay isang propesiya, mga kapatid at mga kape, na kung saan dito po ang sabi sa 6, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Ito po ang sinasabi ng aklat ng Isaiah. At as sinasabi, "For unto us a child is born, unto us a son is given." At yung propesiya na ito o pahayag na ito na inihayag ni Propeta Isaiah ay nangyari at naganap doon po sa aklat ng Luke chapter 2. Luke chapter 2. Ayan po. Babasahin ko po ang Luke chapter 2 verses 10 hanggang 17. Magsisimula po tayo sa verse 7. Ito ang sinasabi. "And she brought forth her firstborn son." We are talking about Mary here. Okay? So she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling cloth. Yun. Siya po ay binalutan ng linen, ng swaddling cloth. Binalutan po siya ng tela. Ayan po. O sabihin natin lamping o whatever. Okay? Ang tawag doon. "And laid him in a manger." Napaka-humble po ng kapanganakan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Na hindi po kailanman kagustuhan ng isang tao na ipahiga ang kanilang mga anak, lalo-lalo na pag-infant, sanggol pa lang, sa sabsaban, kung saan dito kumakain ng mga hayop. Alam nyo, ang dayami o sa yung garami
na sinasabi natin dito sa Ilocos, yung dayami na yan o yung mga grass na yan kung saan ibinaba o ipinahiga ang ating pong Mesaya na si Jesucristo. Alam naman po natin, may halong kati. Ayan. Kaya napaka-humble po ng kapanganakan ng ating pong Mesaya na kinikilala po nating hari, na kinilala rin ng mga wise men as we have learned and we have studied. Pag-usapan po natin yan sa mga nakaraang mga araw. That is wise men who traveled from the east, brought gift to the baby child or to the young child. Kasi nga po nung panahon yon, malaki na po si Jesus nung dumating yung mga wise men o yung mga hari na sinasabi natin. But let's continue according to ating pong paksa dito sa Lucas. Okay? And laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Wala po kasing lugar doon sa dapat kasi hindi pa uso ang reservation noon eh. First come first serve. Wala pa namang internet noon o kaya ano pa man, kung anong paraan para mauna ka doon sa transient o doon sa, sabi nating motel, basta tulugan, bahay tuluyan, bahay tulugan. There's no room for them. That's why it was suggested by the host of the inn na merong lugar pero para sa mga hayop lang. It's not intended for people or for humans. Pero kinuha po yon ni Joseph para kay Mary dahil nga po pagod sila sa biyahe. So, doon nga po umabot yung kapanganakan ng ating pong Mesaya na si Jesucristo. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Natakot po ang mga pastor na nandoon, na nagpapastor, nagbabantay sa kanilang mga alagang hayop. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Dahil isinilang sa inyo ang anak ng Diyos, the Christ, the Messiah. And this shall be a sign to you, ye shall find the babe wrapped in swaddling cloth. Makikita niyo siya doon sa kubo, doon sa kulungan, doon sa kamarin, doon sa kuloob. Yan, kuloob ang tawag sa Ilocano eh. Ang kuloob ang tawag namin doon. Lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Parang ganon. Hark the herald angels sing, Glory to the newborn King. Di ba? Ito po yung mga katagaan na kung saan dito po nakuha yung mga awiting ito. Kung bakit nabuo yung mga awiting ito, dahil nga po sa saya na mga anghel ng panahong si Kristo ay isinilang. Without knowing kung ano po yung mararanasan ng ating Panginoon sa Kristo as He lived here on earth. Now, hindi po natin muna pag-usapan yun. We are talking about what the Lord Jesus Christ did, what God did for us as He gave. Now, in John 16, dito po natin makikita yung rason the reason why Jesus came. Opo, ito po ay alam na natin. Alam na po natin lahat ito. But we need to
remember, reminisce, cherish kung ano yung ginawa ng Panginoon Diyos sa atin na hindi po madali. Yes, for us, parang napakadali lang na pag-usapan, pero yung kanyang pong ginawa ay hindi po madali. It takes the decision of the Supreme Being, the One Almighty, to send His only begotten Son for us. Sino nga ba naman tayo? Diba? Sino ba naman tayo para mamatay ang isang Mesaya? Sino ba naman tayo para mahalin ng pinakamakapangyarihang Diyos? Pwede naman niya tayong walain na lahat pero hindi niya ginawa. Kung sabihin natin, bakit nung kumain si Eva ng ipinagbabawal ng Diyos na kainin ng prutas, bakit di na lang nag-appeal si Adan noon at sinabi niya, Lord, tignan mo ang binigay mo sa aking partner. Bakit ganito ang kanyang ginawa? Kinain niya yung dapat hindi kainin. Patayin mo na siya, Panginoon, at gumawa ka ng bago para sa akin. Pwede naman ganun ang sabihin ni Adan. Pero hindi It was their tinatawag na choice, because we are created with what we call mayroon tayong sariling kaisipan. Meron po tayong free will. Apo, yung tinatawag na sariling ano doon? Yung sarili nating pong gusto o kaya pag-iisip, yung plano o yung desisyon. Yun nga po yun, ang ibig sabihin. Now, dito po sa John 3:16, ito po yung versikulo na kung saan dito natin makikita yung reason bakit ginawa ito ng Diyos. John 3:16, napakapamilyar po niyan. Pwede po nyo i-quote sa inyo habang nandiyan kayo. Ang sabi ko doon, for God so loved the world that He gave. You see? Because of the love of God, yung pagmamahal niya ang dahilan na nag-trigger sa kanya o nag-udyok sa kanya para magbigay. Meron pong lesson doon, di ba? Meron lesson doon. Dahil kung ikaw ay nagmamahal, sigurado susunod dyan magbigay ka. Yung pagmamahal natin ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay. Okay? Yun dapat Yun dapat. Kasi nga po, minsan, may nagbibigay, pero wala yung pagmamahal sa kanya. Tama ba? Pero, pag tunay kang nagmamahal, hindi ka magbigay. Meron ngang kote, you can give without loving, but you cannot love without giving. And it was shown by God to us as an example, the greatest example of all, by showing the greatest love of all. The greatest love of all is the love of God when He gave His only begotten Son. Merong kanta, di ba? Merong kanta na kinakanta natin noon. Sinasabi natin, the greatest love of all. Ano yun? Learning to love yourself is the greatest love of all. Yun ang kanta. Pero hindi, mali po yun. Because the greatest love of all is none other the love of God na ibinigay sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, yun po ang dahilan. Siya po ay isinilang sa kadahilan ng meron pong misyon. Ang misyon na yon ay yung iligtas ang bawat isa sa atin. Sa bawat mananampalataya ng Panginoong Kristo, sumampalataya sa Kanya, ay nangagliligtas. Dahil nga po yan ang misyon ng Panginoon, yun po ang rason. Para po tayo ay Kanyang iligtas mula sa kapahamakan doon sa impyerno. Okay po. So,
as we ponder and talk about this season, ating pong pag-usapan yung kung ano nga ba yung dapat natin gawin as we remember yung pong kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. And again, wala po sa Biblia kung ano pong petsa isinilang ang Panginoong Jesucristo. Okay? But naging tradition po ito nang dahil sa initiative ng isang grupo at kinilala na ang December 25 ang kapanganakan ng Diyos, ng Jesucristo. Pero wala po sa Biblia iyon. There's no question about that. Pwede nating i-celebrate ang kapanganakan ni Kristo every day kung gusto natin. Kung nanaisin natin. Pero pa sa pagkakaisa ng lahat, kaya napunta po tayo sa petsang 25. But I tell you this, mga kapatid, napakahalaga na ang espiritu ng Kapaskuhan ay hindi dapat nagtatapos pagkatapos ng berber. Nagkakaintindihan po ba tayo? Dapat patuloy po yan dahil patuloy pong nagbibigay ng biyaya at kalusugan, buhay ang ating pong Diyos. Hanggat mayroon pa tayong pagkakataon at mayroon pa tayong dahilan na pinapanatili ng Diyos, kaya tayo nanatili. Salamat ka sa Panginoon dahil buhay ka pa ngayon. Salamat ka sa Panginoon dahil malakas ka pa. Na magagawa mo pa yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin bilang mga anak ng Diyos. Okay, let's talk about Christmas. Okay, meron po kayong nandarito na ating pong pag-usapan. Christmas. C is for candy. Diba? Pa yung mga bata gano'n eh. C is for candy. Ano ba? Yung iba. H is for... Ano yun? Yung H? H is for happiness within the family. Parang gano'n. R is for the reindeer. O, parang gano'n yung sasabi. But ang pag-usapan po natin, yung dapat nating ipakita at gawin sa ating kapwa. Okay? Letter C po tayo. Ang oras po natin ay alas 6:07. Pero naman yan. Alas 6:07. Okay, mapapadali po tayo ngayon. Kasi nga po maubusan tayo ng data. Okay? Sino yun, Sermina? Letter C. Ano ang dapat natin gawin sa kapwa? Okay? Hindi lang po berber ginagawa ito. Dapat palagi. As we are still alive. Letter C. Let us care for one another. Okay? Kailangan nating maging maalaga. Let us care. Caring for one another. So, ibigay natin sa kanila ang tender care. Diba? Hindi lang sa muna. Yung tender care. Yung ipakita natin na tayo po ay nag-aalala at inaalagaan natin ang bawat isa. Okay? Kung paanong paraan, marami po. Nasa sa inyo po yun how you want to express o how you kung paano mo gawin at ipakita ang ating pong care sa iba. Okay? So don't forget that. Because it is also the will of God for us as His children to care for one another. Okay. Letter H. Helping one another. Magtulungan po tayo. When we say magtulungan po tayo, we are not only talking about material things that we can give them as help. Napakarami po tayong pwedeng gawin para makatulong sa kapwa. We can be a help for them sa pamamagitan po ng ating pong pagbibigay ng ating pong sinatawag na counsel when they have problems. Yung encouragement. Opo.
yung pagtapik lang po mga kakape sa sa shoulder ng isang tao, malaki na pong tulong yon, especially when that person is worrying or having trouble, having problem. Kung nag-aalala at malungkot, pwede naman po yun, makakatulong po tayo sa paraang iyon. So, let us help one another. Kailangan po natin yon. Bakit natin ito ginagawa? Bakit kailangan natin gawin ito? Bilang pagpapakita yung tunay na espiritu ng pagdiriwang na ito. Letter H, helping one another. R, how about yung R? Nandiyan po yung respect. Respect one another. Opo, sa totoo lang po, the Bible says that God is not no respect of persons, parang gano'n. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Pantay-pantay po ang tingin sa atin. Wala pong mataas, wala pong mababa, walang mayaman, walang mahirap. Pantay-pantay po yan. Kasi ang nangyayari sa ating pong lipunan, alam naman po natin yan, kung sino mayaman, sila pong mas mataas na respect ang nakukuha. Kung sino matataas, sila po ay nabibigyan ng respeto na mas higit kaysa sa iba. Hindi po dapat po. When we say respect, mga kapatid, hindi po natin titingnan, wala po doon yung tinatawag na discrimination. Okay? Kahit anong uri ng buhay ng isang tao, let us respect that person. Okay? So, maybe we say, hindi po natin na-respeto yung kanilang mga ginagawa, mga maling ginagawa nila. Tama lang po yun. But to respect, meaning to show yung ating pong paggalang sa kanila, hindi po dapat nawawala yun sa mga tao, sa ating lahat. Walang discrimination. Kahit gaano, ano paman ang itsura ng tao, kailangan pa rin natin silang respeto. Okay? PWD, with mental disability, ano paman ang meron sila, problema sa kanilang physical features, sa kanilang physical appearance, whatever their status of life, kung siya mahirap o mayaman, lahat yan mga kakape, we should show our respect to them. In that way, we can appreciate more our lives. Ano ibig sabihin nun? Kasi nga po, pag nakakita ka ng isang bagay o isang tao na kung saan marami siyang kapansanan o may kapansanan, kung ating pong silang nirespeto, dito po natin may papakita yung tinatawag ng pagiging makatao na may pagka-Diyos. Pagiging maka-Diyos. At kailangan makatao, maging makatao. So let us respect. Opo, respect one another. I, ano to? Ano yung I? Intercession. Ano ibig sabihin nun? We need to intercede. Yung kailangan natin manalangin sa bawat isa. Meron na mamagitan sa bawat isa. Ano yun? Yung ating pong panalangin. So, your prayer for me is very important. Yung panalangin ko sa inyo ay kailangan din. So, napakahalaga mga kape that we should pray for one another. Panalangin natin ang bawat isa. Huwag po tayong maging makasarili. That when we pray, we are always praying for the needs of our families and we don't care about others. Hindi po dapat ganoon. Bilang mga anak ng Diyos, mga kakape, kailangan natin ipanalangin ang bawat isa. Salamat sa Panginoon. Letter S, let us be sensitive to the needs of others and let us forgive one another. When we say be sensitive, kailangan po nating maging harmless. Yan po. Kailangan po nating maging listo when it comes to the needs of people. Makita mo naman yan eh. Nakita mo naman, mapapansin mo naman sa galaw ng tao, sa kinikilos ng tao. So be sensitive
To be careful in every words that we will going to say. Dahil nga po mga kapatid, mayroon po mga tao na madaling masaktan, di ba? May mga taong madaling may mga taong madaling magtampo. May mga taong madaling magalit. Ganun po yun. Kaya kailangan natin maging sensitive. Before we will say something, hindi porket ikaw ay joker o tinatawag na magaling magbiro. Hindi porket ikaw yung pinakamagaling na komedyante sa grupo nyo, bira ka ng bira. Maging sensitive din tayo. Baka naman, yung mga sinasabi na natin, below the belt na sa iba. Parang ganon, mga kape. So, you need to be sensitive. We need to be sensitive. Let us forgive one another. Tandaan po natin yan. Letter T, alam natin yan eh. Letter T, ano yun? Be thankful. Kailangan nating maging mapagpasalamat sa kapwa. As we are thanking God for everything that He did in our lives, kailangan din po nating maging thankful. Because of that gratitude that we have, ito ang dahilan kung bakit lalo pa tayong dapat maglingkod sa Diyos. Dahil nga po, ang dami nating pasalamatan sa Kanya. And we need to do that also to our fellow. To be thankful, to express our gratitude sa lahat po ng kanilang ginagawa sa atin, maliit man o malaki. Magpasalamat po tayo. Let us learn that. Ang tanong sa mga anak nandito ngayon, every time that you eat, during break time, lunch time, dinner time, nagpapasalamat ka ba sa mami mo o sa papa mo sa paghahanda niya sa anyong mga pagkain? Have you ever tell your mother or your father, thank you ma, thank you papa for the food. Thank you for providing our needs. Nasabi mo na ba yun? So bilang mga anak ng Diyos, let us be thankful. Dapat meron tayong tinatawag na gratefulness. Gratitude. Okay? Tatlo na lang, MAS. Matatapos na po tayo. Ito namang, ito yung naunang lima, naunang anim is about what we will do to others. So, C stands for caring, H stands for helping, R stands for respect or respecting people, our fellow, I stands for intercession or interceding with one another, to be prayerful, to pray for them. At letter S, to be sensitive. Let us be sensitive and forgive one another. And letter T, let us have this gratefulness, being thankful, being grateful. At kailangan nating maging mapagpasalamat sa kanila. Yun po ang ating pong kailangan. Now, ano man po yung MAS? Ito po yung gagawin natin para sa Panginoon. Yung anim, yung gagawin natin, dapat ginagawa natin sa kapwa. Yung MAS naman, yung dapat gawin natin sa sarili natin para sa Diyos. Parang gano'n. Ano yung letter M? Let us make our New Year's resolution. Making our New Year's resolution. Bagbabagong taon na naman eh. In other words, kailangan nating maging wise sa lahat po ng ating mga decisions. Making wise decisions. Yun po yun, letter M. Making New Year's resolutions. And by that resolutions, we should make wise decisions. Yun po yun. At ang pinakamagandang desisyon na ating gagawin ay yung maging una palagi ang Diyos sa ating pong buhay. God first. Dapat siya ang ating pong laging inuuna sa ating pong buhay. Okay? Lagi po natin siya inuuna. Make Him first in our lives. So, making New Year's resolutions by making wise decisions and making God first.
in our lives. Kailangan po natin yan. So let us practice that. Kailangan po natin gawin yan. And letter A, attend to the voice of the Lord. To the small voice or whisper of God working in our lives. Dahil nga po mga kapatid, ang Diyos po ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Na kung ito ay pumunta at nakipag-connect sa ating espiritu, sa ating konsensya, makinig po tayo sa Kanya. Opo, with the Word of God na ating pong pinabasa, sa lahat po ng ating pong napapakinggang salita ng Diyos, galing po sa mga mangangaral, let us ponder upon them, and let us meditate upon them. And there we can hear the voice of the Lord. Ang himig o ang tinig ng ating Panginoon Diyos. And let us attend to His words. So, kung meron pong kataga o bersikulo na kung saan nangungusap ang Diyos sa atin, wag po nating ignore. Wag po nating hayaang lilimutin na lang natin, kalimutan na lang natin. Hindi po. Dapat we need to attend to the voice of the Lord. And letter S, last but not the least, let us have sincerity to our service and worship. Opo. God is looking for true worshipers. Tandaan natin yan, mga kape. It might be you, it might be me. It might be all of us. It should be all of us. We need to be sincere to our service. Kung tayo pupunta sa church, maging sincere po tayo. Kung may ginagawa po tayong maganda para sa ibang tao, let us be sincere. Let us always check our motives. Because that's what we need to do. Kailangan natin maging sincere sa ating serbisyo sa Diyos, serbisyo sa kapwa, at mag-service po tayo sa kapwa with humility. Serving God, serving others, and serving with humility. Because we need to be sincere to our service and of course to our worship to God. Yan po, as we understand what the wise men did when they saw the Lord Jesus Christ, when they saw Him, they gave their worship. They worshiped Him and they offered gift to our Messiah, Jesus Christ. Yan po dapat ang ating pong ginagawa ngayong ating pong inaalala ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Mulit-muli, God bless you all. Maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na hindi po napigil ng kalaban natin na tayo ay magkasama ngayon due to the poor connection. Pero salamat sa Panginoon, maayos naman po ang lahat. Blessed be to God, praise be to God. Maraming salamat sa Diyos. God bless you all. Tayo po ay manalangin. Nakila namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon ito. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Bless each every one of us. We thank you very much, Lord, for sending your Son. For you sent your only begotten Son for us. We thank you very much, Lord, for the life. Kami po ay nagpapasalamat dahil nga po kami po inyong mga anak na pwede at gawin din namin ang bagay-bagay na kung saan kayo po ay matutuwa. So let us be that we might be doing these things for your glory, not for our own benefit, but it's for you. Maraming salamat po. We thank you very much, Lord, for your love. Bless each every one of us. Ano man po ang problema nila ngayon, that you please help them, encourage them. Whatever po ang aming pong kailangan pang gawin habang kami po nabubuhay, that we may do as we have learned this morning. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you, Lord. We thank you and we give you all the glory. In Jesus Christ's name, amen and amen. Thank you very much, mga kakape.
Maraming salamat. Princess Lagua Marcos. Merry Christmas po sa ating lahat. Princess Lagua Marcos, Mel Cabrera, Kian Sabion Corpos. Ayan, Jonathan Collado, sir. Thank you very much. Alberto Tomas, magandang umaga, maligayang Pasko po sa ating lahat. Jeff Alonso Cas, Rakatsu Melmar. Sir, Rakatsu Melmar, kailan tayo magbabasketball? Ayan. Dennis Aglipa, ayan, yun din. Basketball, pero hindi pa pwede kasi. Okay, maraming salamat. Merry Christmas sa inyong lahat. Froilan Calventas, Sir Mina Pascual, Merry Christmas po sa ating lahat. Kakape at sa inyong kagawad, magandang umaga sa ating lahat. Salamat sa patuloy na pagbibigay ng biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Froilan Calventas Baracao, Sister Gaya, maraming salamat, Sister Froilan. Brother Gino, Brother Rusty, maraming salamat. Sonny Boy, Bagay Dalere, Ismael, and Manang Norma Ragasa, thank you very much. Menasa Pascual Asuncion, Irene Respicio Domingo, Meredith Deret Maningas, Rose Lopez, thank you po. Bongbong Salvador, Jasper Sam Labutong, Mirna Munoz, maraming salamat. Alberto Tomas, Engineer Mildred Alonso Ramos, Engineer Ruli, maraming salamat. Kapitan Jerry Corpus Alonso, Makanita Domingo Alonso, Auntie LC Tapawan, Auntie Dalin, Anang Binda na nandyan, Takil Bumanglag, Kadyo, maraming salamat. Mark Alipio, thank you. David Asuncion Meningas Jr., Jeff Patrick Domingo, Jay Dawang, Sheryl Sampayan, Telma Harapal Dilaw, May Aljen. Okay, maraming salamat po sa inyo. Marilyn Rock Alonso Auntie, thank you very much. Ma'am Nena Amayo Saway, Dante Asuncion, Samuel Alonso, Carlita Bartolome, Salito Lopez, Ma'am Flores, maraming salamat. Limbel Alonso, Lovejoy, Latke dyan, Telma Harapal Dilaw, maraming salamat po sa inyo. Florilyn Wanya, Andres de los Santos, Tina, Mafi Andos Asuncion, William Reynon, Dwayne Dale, Dennis, ayan po, Bel Guillermo, Krisa Agliam, Emily Arconado Cabingas, Dante Kaalim, Arnelin Arconado Cabingas, Maribel Coloma, Edeline Garma Alonso, ayan, lahat kayo, awanti labas na. Merry Christmas to all you lahat mga kape, lahat ng Morning Coffee Devotions family. God bless you all. Merry Christmas to all of you. See you again tomorrow. Maraming salamat po. Ayan, nasilip katuloy ni Roseanne. Okay, sa lahat po ng mga birthday ngayon, sa lahat ng mga birthday, December 24, happy birthday sa inyong lahat. Okay, kakanta ulit ako para sa inyo dahil wala nga po tayong audio ngayon dito para sa birthday song. So, Sir Joy Corpus Felipe, Sir Christopher Felipe, magandang umaga po. Maraming salamat. Please continue to pray for us. Nandito kami sa Dumaling ngayon. Sa taas kami ng burol, bundok, masarap, malamig. Mamaya, baka sakaling makapunta tayo sa mga tourist spots. Please continue to pray for us. Maraming salamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you sa lahat ng mga birthday. Happy birthday at we wish you all the best. May God bless you and give you more birthdays to come and use your new chapter of life serving God and to be sincere in everything. Okay, maraming salamat. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos. Thank you very much, Lord, for everything. Bless the birthday celebrants. Hindi ko po nakita at nabasa kung sino sila, pero you know, Panginoon, please bless them. And also, thank you very much, Lord, for your love to us. Bless each every one of us. Protect us as we go to our work, doing our programs, sa lahat po ng mga naghahawak ng business, sa lahat po ng mga tatrabaho. Please protect them also, lalo sa mga nagtatravels. Maraming salamat po. Thank you very much, Lord. We ask all these things. We give you all the glory in Jesus Christ's name. Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi. Kaya pa ay lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng bagay, sa lahat ng po ng ginagawa, ang ating pong unahin palagi ay ang Diyos. God first. Stay safe, do good to others, follow the 10 lines, respect the frontliners,
Let us support the LGUs. Let us share blessings, pray for our family, for our community, for our country, and let us pray for the world. God bless us all. Merry Christmas. Sandali lang. Kumusta, kumpad Arnel and kumadre Erna? Okay. Nag-meet kami ni Sir Arnel kagabi, kahapon. And si Sir Arnel, kasama ko siya. Kita mo naman sa ating post, Sir Jerobic Chano, friend niyo siya. Thank you very much po. So, today, pwede pa akong pumusyal sa araw-araw. At titignan ko rin yung tinatawag nilang Mountain View deck. Okay, so, salamat sa inyo. Merry Christmas! Take care, and I love you all.